Hi guys, ngayon pag-uusapan natin ay sa mga tips kung ano ang dapat i-consider, dapat nating isipin bago tayo magsimula, bago tayo bumili ng mga manok na gusto nating palahiin, gusto nating paramihin. But before that, disclaimer muna. Ito ay sa experience ko lang, tas sa mga nakaraan mga panahon na unti-unti tayong natututo. Ngayon ay i-share ko lang sa inyo. Hindi ko po ito tinuturo, kundi binabahagi lamang, at pwede nyong sundin or pwede nyong gawing basihan kung ano yung mga pwede makatulong sa inyo bago kayo magsimula or nagsimula na kayo pag gusto nyo mag-ship o mag-iba ng lahi na gusto nyo na hindi nyo personada na sa puso nyo ay parang hindi itong tipo ng gusto ng manok ko na gusto kong ilaban sa ruweda. Ngayon sisimulan na natin ang ating number 1. Number 1 is bago ka bumili or bago ka magpalahi, i-consider mo muna na to. Ito ang pinaka number 1 na sa tingin ko ay makakatulong sa iyo. Number 1 is know the fighting style you want sa mga gusto mong paramihin na manok. Kailangan gusto mo yung manok, yung fighting style ng manok. Sa dami ng manok ngayon, iba-iba yung manok. May gustong manok na one hit delete, may gusto naman na rapapap, gusto liparan talaga, gusto naman sa ground. Ang dami ng manok, ang dami ng fighting style ng manok. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, ikaw ang mamili ng manok. Kaya galingan mo ang pagpili. Gusto yung tipong pag nakita mo yung manok, parang magaan sa loob mo. Kasi yun naman talaga yung magpapanalo sa iyo. Yung sa tingin mo na yung sa tingin mo magaan sa loob mo, pag nawakan mo yung manok, pag nakita mo yung fighting style ng manok, parang hindi man na 100% pero may may panatag yung loob mo sa manok. Yun yung hinahanap natin sa manok, yung panatag tayo kahit pa isa-isang bigay, yung iba maraming palo, pero panatag tayo sa manok. Yun ang hinahanap natin. Know the fighting style you want. Huwag ka lang magparami ng manok dahil yun ang nakita mo nagpapanalo, yun ang gusto mong bilhin kasi yun ang sinadjust sa'yo, yun ang binigay sa'yo, yun ang available. Magparahay ka ng manok kasi yun ang gusto mo. Number 1 talaga yan. Ibang mag-alaga ng manok na gusto mo, yung kursunada mo talaga. Iba yung mabibigay mo na pursige na paramihin yung manok at may panalo yung manok pag gusto mo yung fighting style ng manok. Know the fighting style ng manok, hindi yung bloodline lang ang i-consider mo. Kasi sa ngayon, kahit backyard ka, pwede ka na magpangalan ng bloodline mo na gusto ng manok, na gusto na mo na ibigay sa manok, na ipangalan sa manok. Kahit hindi naman purong sweater, pwede mong sabihin na pure sweater. Nabenta mo, nabili mo, sinabi sa'yo pure sweater, pero yung fighting style hindi naman sweater. Kaya ang titingnan mo sa manok bago ka bumili, bago ka magpalahi ng manok, is the fighting style, not the bloodline itself. Consider mo yun. Number 2 is mayroon na tayong fighting style na gusto. Number 2 is know the history of the chicken. For example, kukuha ka sa akin, bibili ka sa akin, kasi yung manok ko gusto mo na yung fighting style na parang napapap, gano'n, may one hit delete, gano'n. Ngayon magtatanong ka sa bibilhan mo,
kasi nasa iyo yung manok. Alam natin yan. Yung mga ganyang gawain dapat hindi natin sinasabayan kasi mahilap yung mga swerte sa ganyang mga tao. Lalo na sa iyo na ikaw yung bumili at alam mo na gayon yung diskarte na binilhan mo. Wag mong bibilin yun kasi kahit gaano pa yun kagaling, basta alam mo yung history ng manok na galing sa masama, bihira lang talaga ang manalo sa mga ganyang gawain. Natapos na tayo sa number 1, number 2, number 3 na is meron na tayong fighting style, alam na natin yung history ng manok. Ngayon maglalagay ka na ng standard mo sa manok. Kung bibili ka man ng manok, bilhin mo na yung sa tingin mo mananalo, sa tingin mo ay standard. Kahit hindi ka pa masyadong eksperyensado, dapat maglagay ka ng standard ng manok, yung parang basihan mo sa manok, yung taas ng hita, hindi ng paa, ng hita. Kung ito yung paa, dito yung dito yung paa, tapos dito ang hanapin mo, yung mataas dito, hindi yung mataas dito. Kasi dito pag medyo maikli yan, pwede mo pang gawing advantage yan kasi maikli yung titingnan ng manok mo. Pero yung haba ng palo pala mataas kasi mataas yung shank, yung ginagawang fried chicken. Mataas yun. Pag mataas yun, mataas yung bigay ng manok. Kaya pwede mo gawing advantage yun. Magbigay ka ng standard ng manok. Gusto mo magandang yung muka, pula-pula yung mata. Hindi naman lahat ng pulang mata is healthy. Hindi naman lahat ng maitim na mata is hindi rin healthy. Hindi naman lahat ng malalim yung mata is nagkasakit. Kaya maglagay ka ng standard. Kaya importante na maglagay ka ng standard. Hindi ako, hindi sila, hindi kami ang magbibigay ng standard, kundi ikaw. Kasi ikaw naman ang magpapalay, ikaw ang magpapakain ng manok na bibilhin mo at paparamihin mo. Kaya maglagay ka ng standard sa manok. Kasi pag may standard ang manok, madaling mabenta at magandang tingnan. Kahit sa market or pang personal na panglaban mo, maganda talaga na may standard ka sa manok. Hindi ko naman sinasabi na yung maliliit na manok hindi mananalo, yung paling na manok hindi manalo, yung hindi pula na manok, hindi pulang matang na manok hindi manalo. Sa akin lang is magbigay ka ng standard ng manok. Kasi para sa akin, ang standard na inahanap ko sa manok is yung maganda yung yung body conformation, yung buto, yung medyo may braso, may dibdib. Kasi pag ganun nakita ko na manok, at saka maganda yung sukat. Kasi pag nakikita ko na ganun yung manok, kahit hindi sa akin, alam ko napapalo yung manok pag ganun. Pag nahipo ko yung manok, maganda yung buto, maganda yung katawan, may tsansa na maganda yung palo. Yan lang po ang ating 3 quick easy tips bago ka magsimula. Sana po ay nakatulong sa inyo. At summarize muna natin para hindi nyo malimutan. Number 1 is know the fighting style na gusto mong bilhin. Number 2, know the history of the chicken. Number 3, get some standard. Maglagay ka ng standard ng manok na gusto mo. At kung bago ka pa lang, please subscribe and hit notification bell para mas updated ka pa sa mga next videos na makatulong sa inyo. Bago ka magsimula or nagsisimula ka na at gusto mong ibahin yung pamamaraan na ginagawa mo.